Hindi po ang kapatid na Felix Manalo ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo na aming kinabibilangan, kundi ito po ay kanya lamang ipinangaral. Ang nagtatag po nito ay ang ating Panginoong Hesukristo. At yan po ang patutunayan sa atin sa pamamagitan po ng mga talata at katotohanang nakasulat sa Biblia. Kaya samahan po ninyo kami sa mga serye ng aming pagtalakay sa buong buwang ito ng Hulyo. Sa unang serye po ng pagtalakay na ating gagawin ngayon ay magbabalik tanaw tayo sa pagsisimula ng Iglesia ni Cristo. Kaya kapatid na June, ang mahalagang talakayin muna natin ay bakit ba nagkaroon ng Iglesia ni Cristo ayon sa mga talata ng Biblia? At paano nagkaroon ng Iglesia ni Cristo? Ang Iglesia ni Cristo, kapatid na Michael, ay itinayo ng ating Panginoong Hesukristo at yan po, mga kaibigan, ay mababasa nating nakasulat dito po sa Mateo 16:18. Sundan po ninyo at babasahin natin ang nakatala sa Biblia. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Malinaw po ang pahayag ng ating Panginoong Hesukristo na siya ang nagtatag ng iglesia, kapatid na Michael at mga kaibigan. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, itatayo ko ang aking iglesia. Sana po napansin ninyo, mga kaibigan, isang iglesia lang ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At sana napansin nila, kapatid na John, nang ipahayag yan ng ating Panginoong Hesukristo ay noong unang siglo or first century. Kaya mga kaibigan, unang siglo pa lamang po ay meron ng itinatag na iglesia ang ating Panginoong Hesukristo. Sino nga ba ang nagtayo ng isang iglesia? Si Jesus ba o ang Diyos, saan at kailan? Maraming mga mananampalataya, ngunit bulag sa katotohanan, dahil sa aral sa pamamagitan ng mga pandaraya ng mga tao sa katusuhan, ayon sa mga lalang ng kamalian, tulad na lang sa Iglesia ni Cristo, sapagkat ang kanilang mga pangangaral ay hindi mo masusundan, dahil sa kanilang iba't ibang mga salita, parang noon at ngayon, ngayon at noon. Ngayon, mahahayag ang kanilang mga maling aral at pagtuturo, gaya nito. Roma Kapitulo 16 versikulo 16. Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ito ang talatang pinakamalakas na ginagamit sa Iglesia ni Kristo, na sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Bakit nagkaroon ng Iglesia ni Kristo sa panahon ni Apostol Pablo? Samantala sa unang siglo ipinahayag ni Jesus na kanyang sinabi, itatayo ko ang aking iglesia. Kung ganun, sino sa dalawa ang tunay na Iglesia ni Kristo? Ito bang nakasulat sa talatang Roma, o ang itinayo ni Jesus noong unang siglo na? Kung ang Diyos ang tatanungin, ito ang kanyang sagot. Wala sa kanilang dalawa ang tunay na Iglesia ni Kristo, sapagkat walang iglesyang itinayo si Jesus, kundi ang nagtayo ng isang iglesia, ay ang Diyos lamang. Ang lahat ng mga bagay na nilikha at ginawa ng Diyos, ay sa pamamagitan lamang kay Jesus, kaya, lahat ng mga salitang narinig mula kay Jesus ay hindi sa Kanya, kundi doon sa Amang nagsugo sa Kanya. Juan Kapitulo 14 versikulo 24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Kaya nung sinabi ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia, ay hindi mula sa Kanya, kundi doon niya narinig sa Amang nagsugo sa Kanya, sapagkat ang lahat ng mga bagay na Kanyang narinig mula sa Ama, ay Kanya lamang sinasalita sa sanlibutan, dahil iyan ang itinuturo ng Ama sa Kanya. Juan Kapitulo 8 versikulo 26. Mayroon akong maraming bagay na sasalitain at hahatulan tungkol sa inyo, gayon pa man ang nagsugo sa akin ay totoo,
at ang mga bagay na sa kanya'y aking narinig, ang mga ito ang sinasalita ko sa sanlibutan. Sinabi nga ni Jesus, kung may taas na ninyo ang anak ng tao, saka ninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito, ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Kaya walang sariling iglesyang itinayo si Jesus, sapagkat nung panahong itinayo ng Diyos ang iglesia, ang pangalang Kristo ay hindi pa kilala. Sinabi nga ni Jesus, kung may taas na ninyo ang anak ng tao, sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo. Mateo Kapitulo 16 versikulo 20. Nang magkagayoy ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man, na siya ang Kristo. Kung si Jesus ang nagtayo ng isang iglesia, siya ay makikilala na siya ang Kristo, dahil sa pangalang, Iglesia ni Kristo. Ang nagtayo ng isang iglesia, ay ang Diyos. Nakasulat ito sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 18. At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na iglaban sa kanya. Itinayo ng Diyos ang isang iglesia sa pamamagitan kay Jesus, ay noong 30 taon, at doon na itayo sa bayan ng Jerusalem. Tandaan, hindi ito sa panahon ng unang siglo na sinabi ito ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia, dahil sa panahong ito ay buhay pa si Pedro at ang lahat ng kanyang mga apostol. Kung nangyari man, kung sa unang siglo ito ipinahayag ni Jesus, itatayo ko ang aking iglesia, sapagkat, ng panahon ng unang siglo, patay na lahat ang kanyang mga apostol, at ang Biblia, ay isinara na noong unang siglo, at wala nang naidagdag pa nito, at si Jesus ay nasa 33 taong gulang na siya'y umakyat sa kalangitan, kaya hindi si Jesus ang nagsabing, itatayo ko ang aking iglesia, nung panahon sa unang siglo, kundi, ang taong yun, ay isang bulang Kristo. Ang iglesia na itinayo ng Diyos, ito ay tinatawag sa kanyang pangalan. Isaias Kapitulo 43 versikulo 7. Bawat tinatawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan oo, yaong aking ginawa. Kaya tinawag ang bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos. Unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos, na buhay, at haligi at suhay ng katotohanan. Walang ibang isang iglesyang itinayo ang Diyos, kundi yun lamang na tinatawag sa kanyang pangalan, ang iglesia ng Diyos. At si Jesus ang pinagkaloob ng Diyos na maging pangulo sa lahat ng mga bagay sa iglesia. Efeso Kapitulo 1 versikulo 22. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa, at siyang pinagkaloobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, kaya si Jesus ang naging ulo at pangulo sa isang iglesia, na kanya ring katawan, at ang iglesyang ito, ay naglalarawan, na isang babae, na kinagalitan ng dragon, na kanyang inusig, pati ang mga natitirang binhi ng babae, sa dahilan ng pagsisitupad sa mga utos ng Diyos, at mga may patutuo ni Jesus. Pahayag Kapitulo 12 versikulo 17. At nagalit ang dragon sa babae, at umalis upang bumakas sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos, at mga may patutuo ni Jesus. Pinatotohanan din ito ni Apostol Pablo. Galatia Kapitulo 1 versikulo 13. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Diyos. Kanyang inamin na kanyang inuusig na malabis, at nilipol ang iglesia ng Diyos, sa mga panahong hindi pa pinagkaloob ng Diyos kay Pablo na siya'y maging isang apostol ni Jesus, kaya ito ang nagpapatunay, na bago pa man naitatag ang iglesia ni Kristo sa panahon ng unang siglo, mayroon ng pagdaranas ng pag-uusig sa iglesia ng Diyos.